Dapat managot ang Energy Regulatory Commission sa umano'y sobrang singil sa kuryente ng distribution utilities. Ito ang ipinaglalaban ng isang malaking consumer group. May nauna na raw kasing desisyon ng Korte Suprema ukol sa trabaho ng ERC sa pagpipigil sa distribution utilities na palubohin ang kanilang singil. Pero hindi naman daw ito nasusunod. Madiin ang paghimok ng Unified Filipino Commuters and Consumers sa ERC at COA na trabaho ng mga ito na silipin ang kabuuang kita ng distribution utilities at tiyaking nasusunod ang itinakdang limitasyon ng batas. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni URCC President RJ Javellana na bukod sa pag-amyenda sa EPIRA, matagal na ring naaantala ang rate reset o pagbabago ng singil ng mga power firm. Nasabi po ninyo, dapat ayon sa batas, ano po ba ito? Sa Ligang Batas? Saan po ito? Ang sinasabi po natin ay ang Korte Suprema ay nagkaroon siya ng desisyon na kinakailangan magkaroon ng return on equity. Ibig sabihin, kung namuhunan ang Meralco ng 100 pesos, dapat 12 pesos lamang ang kanyang kitain o 12%. Ano po? Hihintayin pa ba ng ERC na ang presidente ng Pilipinas ang mag-anunsyo na kahit i-announce lang yung isang sinasabing system loss na dapat matanggal? Bahagi lang po yun. Batay sa desisyon ng Korte Suprema noong 2002, itinakda na ang mga regulated electric utilities ay maaari lang kumita ng hanggang 12% return on equity o kitaan batay sa kanilang aktual na puhunan. Layunin nitong tiyaking makatarungan ang singil sa mga consumer at hindi sosobra ang kinikita ng distribution utilities. Ngunit ayon sa annual report ng Meralco mismo na isinumite sa SEC noong 2024 ay nakapagtala sila ng 32% return on equity. Ipinaliwanag naman ni ERC Chairman Francis Juan ang batayan ng mga refund ng Meralco. Ang dahilan nito ay yung pag-true up o pagkukumpirma ng komisyon kung magkano ang aktual na na-recover o nasingil as revenue ni Meralco versus dun sa kung ano lang yung revenue na tiningnan ng komisyon nung inaprubahan niya yung kanyang distribution rate. Dahil maaaring tama nga yung nasingil ni Meralco pagdating sa implementasyon ng taripa, pero mas malaki yung kilowatt hour sales na pagbentahan niya. Kasabay nito nanawagan si Javellana kay PBBM na repasuhin ang Oil Deregulation Law at EPIRA para mapababa ang presyo ng kuryente. Iginiit din niya na may kapangyarihan na ang ERC na alisin ang system loss charges kahit wala pang bagong direktiba mula sa Pangulo. So yung dalawang batas na ito, yung Oil Deregulation Law at yung Energy Power Industry Reform Act, kinakailangan matutukan ito ng ating presidente, ng mga mambabatas at mismong ERC. Pero ma'am, sir, kahit wala pang deklarasyon ng presidente, pagdating sa system loss, pwede na i-execute ng ERC kahit ngayong oras na ito. Pwede na niyang i-execute at sabihin niya, dahil siya naman ang nagre-regulate kung ang system losses ay i-charge sa atin o hindi. Habang hinihintay ang aksyon ng ombudsman sa reklamo na inihain ng kanilang grupo, umaasa si Javellana na magkakaroon ng mas mahigpit na regulasyon para maprotektahan ang mga consumer. At harinawang gawin ng ERC at ng COA ang kanilang nakamandatong trabaho na proteksyonan ng mga consumer sa walang tamang basihan na mataas na singil sa kuryente. Kinalampag ng mga rallyista ang Kamara dahil sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Nagprotesta sila kasabay ng pagdinig ng mga mambabatas sa mga ipinapasang singil sa mga consumer. Hiling nila ibasura ang EPIRA law at alisin na ang VAT sa kuryente. Ang kuryente sa amin pahirap dahil marami silang nilalagay sa bill na kung ano-ano na inaro nila sa mga consumer. Pinapataw nila yung mga bayarin na yan na hindi naman kami nito magamit.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.